Hi guys! Today ay ipapakita ko yung quick demo ng Merchantry kung paano nga ba ino-automate nito ang isang rice trading business. Para na rin to sa mga business owners na nahirapan sa kanilang sales tracking, pag-track ng inventory, expenses, employees, reports at marami pang iba. Ang Merchantry po ay available sa Google Play Store at sa App Store. Pwede mong gamitin sa laptop, sa desktop, sa mobile, sa tablet at sa iba't ibang mga browsers. Ngayon, nagagawa tayo ng senaryo. Halimbawa, ikaw ang business owner, the same time ikaw din ang cashier ng business mo. Magbebenta tayo ng dalawang sinandoming special. Ang pinaka-goal natin dito, kada benta dapat mabawasan yung inventory. Tapos makita natin yung sales mo, yung profit, yung expenses na accurate. Okay, dahil ikaw ang cashier, simulan na natin. Pindutin mo tong ship. Start your ship. Initial cash amount, lagay mo muna 0. Yan, your ship has been started successfully. Tapos may order tayong sinandoming special, halimbawa, dalawa. Punta ka muna sa inventory, tas inventory items. Makikita mo dyan, sinandoming special ay 100 pieces. So, benta tayo dalawa. Proceed to payment. Yan, makikita mo dito yung kanyang total, yung kanyang quantity. Tapos, yung payment method natin, may credit card, GCash, cash. Pwede ka mag-custom na mga payment mo dito. Pwede rin split payment. Yan, dalawa. Pwede. So, dito sa cash payment, halimbawa, ang binayad sa'yo 4,000. Automatic may change tayo dito 400. Order details naman, pwede ka maglagay dito sa order source ng physical store o kaya naman ng online store. Kung saan yung source. Tapos, pwede ka maglagay ng notes dito. Pwede mo yan i-include sa receipt mo rin. Yan. Tapos, ito sa order slip, pwede ka rin maglagay dyan. Then, create order ka lang. Lalabas tong online receipt mo. Kung may connected kang printer, automatic lalabas siya sa printer mo. So, makita mo dyan yung kanyang details. Tapos, pwede ka mag-reprint. Pwede ka mag-print ng slip. Tapos, pwede ka rin mag-email or download ng mga invoice dito. So, makita mo dyan sa inventory natin, yung inventory mo. Ayan, sinandoming special ay 98 pieces na, nabawasan ng dalawa. Sa Merchantry po ay may tatlong klase na inventory. Una ay track stock o single inventory. So, yun nga yung ginawa natin. Bumili tayo ng dalawa. Nabawasan yung inventory mo ng dalawa. Pangalawa naman ay bundle inventory o yung may mga components. So, kunyari, gumawa tayo ng mga package, bundle, promo, ganyan. O kaya set. Automatic kung ano yung nasa loob ng mga products na yon, automatic ibabawas niya sa ating inventory. Subukan natin. Halimbawa, etong rice package. Ayan. So, tatlo yung laman yan. Pag tinignan mo sa catalog, products or services, rice package, ito. Makikita mo dyan, ito yung price, cost, tapos, ito yung tatlong nasa package. So, punta tayo dito sa point of sale. Bili tayo nyan. Create order. So, halimbawa, GCash. Yan. So, ayan na. Makikita mo sa inventory items, ayan, nabawasan yung Jasmine, Milagrosa, Super Fortified, tsaka itong Doña Maria. Ayan, tigisan na bawas. So, ganun yung ating bundle inventory. O kaya naman, magbebenta ka ng 5 kilo, 10 kilo, tapos isang brand lang yung mababawasan nun kada benta. Pwede rin. Halimbawa, itong Milagros. Ayan. So, sinet ko yan na every time na may bibili ng 5 kilos, mabawasan yung Milagros ng 5 kilos. Pag bumili ng 10 kilos, mabawasan ng 10 kilos. Okay? So, ayan, may cost siya. Pwede ka rin dyan automatic mag-costing. Punta tayong POS. So, halimbawa, may bumili sa'yo, 5 kilo. Ayan. So, isang source lang pagkukuhanan niya. Pag tinignan mo yung sa inventory, Milagros. Ayan, 95 na lang. Okay? So, ganun tumatakbo ang ating bundled inventory. Pangatlo naman ay no tracking. Pwede kang gumawa ng mga delivery charge. So, walang inventory yon, walang tracking yon. Pwede kang maglagay ng iba't ibang mga delivery charge. Pwede ka nga pala dito gumawa sa settings tapos users ng iyong mga employee. So, dito sa users, pwede ka maglagay ng role kung admin or employee. Tapos, merong permission tayo dito kung ano yung mga kailangan niya. Bawa, manage sales orders. Tapos, view ship report, walang void. Yan, pwede yan. Inventory naman, gusto mo, inventory items lang. Wala silang pwedeng i-edit, pwede. Tapos, itong store access.
Pwede kang gumawa niyan, tapos automatic na kapag nagawa mo yan, direkta niya na lang i-login. As a business owner, pwede mo nang makita yung performance niya. So next, punta naman tayo dito sa sales orders. Ito naman, naka-form base. Kung gusto mong gumawa ng sales transaction, ganito yung itsura niya. Yan, pwede kang maglagay dito ng transaction date, tapos customer. Yan, maglagay ka lang niya. Kunyari, Richie Reyes. Kunyari. Yan. Yan, may customer ka na dito. Tapos, order status, pwede mo ilagay kung drop lang muna. Yan. Tapos ngayon, kung halimbawa, completed muna. Payment method natin, cash, payment status. Halimbawa, utangin niya muna, unpaid. Tapos, pwede kang maglagay dito. Halimbawa, ang order niya ay Doña Maria. Yan, isa, 1,950. Makita mo yung total natin dyan. Save. So, ito na. Makita mo dyan, unpaid. Naibawas na yun sa inventory mo, tapos hindi pa nababayaran. Kapag nagbayad na siya, pwede mo i-click tong mark as paid. O kaya naman, kunyari, partial lang yung binayad niya, pwede mo i-click tong payments, tapos add payment. Halimbawa, 1,950 pa yung kailangan, 1,000 lang yung binayad niya. So, makita mo, may remaining pa siya dito, 950. Okay? Yan, partial na siya. Yan. Halimbawa, nabayaran niya na, pwede mo na i-complete. Mark as paid. Ayan. Tapos makikita mo dito, pwede ka rin dito mag-print ng mga resibo o kaya nag-download ng invoice. Then makikita mo sa customer, si Richie Reyes, ayan, yung kanyang history. Nandito lahat ng kanyang information, kailan siya huling bumili, total sales niya, meron ba siyang utang, ayan, kita mo rin dito kung ano yung mga nabili niya. So, halimbawa, magko-close ka na ng store, kailangan mo na mag-end ship, i-click mo lang tong ship, makikita mo dyan yung total sales mo, total discounts, expenses, cash in drawer, tapos, kung anong oras siya nagsimula, ilang orders yung nabenta niya, okay? Add expenses, pwede ka maglagay dyan, halimbawa, yung cashier mo, may expenses kunyari ng food, 100 pesos, add expense mo lang. So, automatic ibabawas niya dito sa cash in drawer at ilalagay dito sa total expense. Makikita mo rito yung sales by payment method natin. Gumamit tayo ng cash tsaka GCash. Kaya yung cash mo, ito lang. Okay? Tapos yung total niyan, ito. Expenses breakdown naman, yan, yung food. Tapos, ito yung mga nabenta natin at yung mga inventory na nagamit natin. Okay, halimbawa, magka-close ka na, bilangin mo yung nasa drawer mo. Pagbilang mo, sakto, 5,770. So, lagyan mo lang dyan, 5,770. Tapos, kung closing ka, di ba, ikaw yung closing ship and business day mo lang. Makikita mo sa business day yung kabuang sales mo sa isang araw. Kahit na ilang ship pa yan, ilang cashier pa yan, yung total na sales, expenses, inventory na gamit ng lahat ng mga cashier mo ay magkasama-sama dito sa business day. And ship. So yan, makikita mo dito, si Juan de la Cruz ay cash matching. Completed. Lahat ng nabenta niya, ito yung transaction, tapos inventory used. Then, pwede mo siyang i-print. Print summary kung gusto mo makuha yung kopya mo as cashier. As a business owner naman, gusto mo makita yung expenses ng business mo, punta ka lang sa expenses. Then ayan, nakita mo, meron tayo ditong food, 100 pesos. Okay, tapos makikita mo yun sa reports, financial summary, today. Merong expenses na 100. Gross sales mo, gross profit, net sales, expenses, net profit. Then kita mo lahat ng breakdown dito. Makikita mo rito yung payment breakdown mo, sales by category, tapos gross sales breakdown, yung mga nabenta natin kanina, tapos yung expenses breakdown. So ngayon, ito pa lang. Then dito naman sa ship readings, as a business owner, dito mo makikita lahat ng mga ship ng mga staff mo o performance ng yung mga cashier. So yan yung kaninang ship na in-add natin. Business days, so ayan. Kabuuan ng isang araw na sales. Same lang yan dun sa ship ni Juan de la Cruz kasi mag-isa lang siya. Pero kung multiple ship siya, multiple POS or cashier,
So, dito magsasama-sama yon. Tapos dashboard, makikita mo rito sa taas, meron tayo ditong mga widgets. Ito, para sa inventory. Clickable yan. So, yan. Ito yung out of stock. Low stock. So, makikita mo rin dito. Makikita mo dito itong reorder level natin, 50. Ibig sabihin yan, pag 50 na lang yung stock mo, o pababa, mag-alert yan sa cellphone mo na mag-reorder ka na. Okay, tapos dito, ito naman yung month-paid transaction natin. Ito yung ating business days. Pwede mo makita yung mga branches mo dito. Makikita mo dito yung total sales mo, discounts, expenses, orders, tapos yung real-time sales ng mga cashier mo dito. Sales and expenses naman. So dito, pwede mong gamitin itong mga preset, today, week, month. So hindi siya nagbabago kasi bagong account to eh. Ito lang yung sales ko ngayon. Top selling, dito mo makikita. Pwede rin yan, today, week, month. Tapos low stock items. So, ganun lang. Makikita mo ang ating video tutorial sa YouTube. Mga feature highlights sa TikTok. Meron ding free encoding ang merchantry para sa mga yearly subscription. So, yun lang. Maraming salamat. Kung meron kang tanong, pwede ka mag-message sa FB page, pwede ka mag-email, pwede ka rin mag-chat sa Viber. Tapos, makikita mo rito sa quick links ang iba't ibang mga information. Yun lang. Maraming salamat. God bless.